Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Elmer. Taong 1987, Agusan del Sur. Sa nag-iisang kubo, sa kalagitnaan ng malawak na taniman ng nyog, namumuhay ang matandang binata, si Elmer. Galing siya sa pamilya ng mga antingero, pero dahil sa hindi pagkakaunawaan na isipang maglayas at lumayo. Magmula noon, tahimik siyang nanirahan kasama ang tangan na nagsisilbing gabay at proteksyon sa araw-araw laban sa banta ng paligid. Iilan lamang ang nakakakilala sa kanya at bawat isa sa mga ito masasabing hindi siya basta-basta. Minsanan ng binansagang bato dahil sa matigas na tindig at kamao. Sa katunayan, ito ang madalas na itawag sa kanya kaysa sa tunay na pangalan. Ilang taon din ang lumipas magmula ng naglayas. Meron siyang nakasalubong na isang batang aswang. Hindi niya pinatay dahil hindi ito umaatake. Nakatitig lamang ang mga matang nangungusap. Hinayaan, nilampasan sa daanan, pero laking gulat nang makita sa tahanan. Nauna pa itong makarating kumpara sa kanya. Itinaboy, pero ayaw umalis. Hanggang sa napilitan siyang kupkupin at alagaan na parang anak. Wala namang naging problema dahil magkasundo sa maraming bagay. Mabait. Walang intensyon na manakit. Naging maingat din siya lalo sa mga medalyon na tangan upang hindi maapektuhan ng bata. Lumaking may galang at takot gumawa ng masama lalo na sa tao. Patuloy niyang ginabayan sa kabutihan ng bata. Kakatapos lang akyatin ni Elmer ang 3 puno ng nyog upang manguha ng bunga para gawing merienda, pero natigilan ng magtakbuhan palapit ang 2 binata. Parehong tinatawag ang kanyang pangalan, sabay turo sa unahan. Bato, mabuti nandito ka. Pangalawang balik na namin to dito eh. May dumating na mga basagulero naghahanap ng gulo eh. Wika ng isang binata. Oo nga, gusto yata nilang matikman yung malabato mong kamao eh. Pagbigyan mo nga para matauhan yung mga yun. Puro lang naman sila angas eh. Isang suntok mo lang basag na yung panganon eh. Wika ng isa pang lalaki. Eh bakit ako? Anong kinalaman ko sa gulo nyo? Kung nangahamon kayo, siguraduhin yung hindi kayo magtatawag ng ibang tao para sumalo. Kayo yung nag-umpisa eh. Eh di tapusin nyo. Wika ni Elmer. Ang totoo ay nakita niya ang 2 habang nasa itaas ng puno. Nakasalubong nila ang 5 kalalakihan na walang pinagkaiba. Parehong basagulero. Sila ang naunang humamon. Nang mapuruhan ay naghanap ng kakampi. Sinubukan pang kumatok sa tahanan niya. Pero dahil wala siya sa lugar, nagsitakbuhan na lamang at ngayon ay bumalik para muling humingi ng tulong. Hindi kami nagsimula. Sila nga ang nauna eh. Sinuntok ako kaya lumaban lang din. Sige na Bato, pagbigyan mo na kami. Magbibilang ako hanggang 5. Kapag nasa harapan ko pa rin kayo, ako mismo ang kakaladkad sa inyo pa uwi. 1, 2, Hindi na natapos pa ang pagbibilang. Wala na sa harapan ng 2. Natatarantang tumakbo. Lumis pa ng daan dahil sa takot na makasalubong ang hinamong grupo. Napailing na lamang siya. Ibinalik ang pansin sa pagbabalat ng buko. Pagkatapos magberyenda, naganda na para magtungo sa kakawyan upang makakuha ng panggatong na kanyang ibibenta sa pagawaan ng uling. Pagdating sa kabundukan, kagad siyang namutol. Makalipas ang ilang sandali ay napatigil dahil sa pag-alingasaw ng matinding amoy.
Nang mapansing may paparating, kagad niyang hinanda ang itak. Tangka sana itong itataga nang makilala kung sino ang dumating. Tay, ako to si Mario. May nakita pala ako manok. Gusto ko sanang alagaan, pwede po ba? Tinitigan ni Elmer ang bata. May mansya ng dugo ang damit. Maging sa magkabilang kamay. Lalo na ang dibdib at bibig. Gusto sana niyang pagalitan kaso sa tuwing mapapatingin sa maamong mga mata, nawawala ang inis niya sa bata. Ay Mario, saan ka ba nagsususuot? Pagkagising ko wala ka na sa bahay ah. Anong kinain mo ngayon? Dalawang ibon po saka isang manok na ibon. Kinakabahan si Mario. Hindi magawang ayusin ang pananalita. Pero tay, nag-aantay po doon yung manok ko. Pwede ko po bang alagaan yun? Maliit pa siya eh. Papalakihin ko para makain. Hindi mo pa sinasagot ang tanong ko. Ikaw talaga. Hindi ka naman siguro tumikim ng tao. Magtanggal ka nga ng damit. Isuot mo tong sa akin. Baka pag-isipan ka pa na masama kung may makakita sa'yo eh. Tay, kinain ko po yung kambing ni Mang Lucio. Yung maliit. Hindi ko naman po sinasadya eh. Lumapit po kasi sa akin tapos ayun, kinain ko. Wika ni Mario. Nakahinga ng maluwag si Elmer. Kinabahan siya dahil sa pag-aakalang tao ang biniktima. Hayop lang pala. Pero pananagutan niya ito dahil alaga ni Mang Lucio. Ang matanda ang unang naging kaibigan sa lugar. Mabuti ang pakikitungo sa kanya at ama na rin ng turing. Matapos mapalitan ng damit si Mario, inalis ang dugo sa bibig at mga kamay. Gusto mo talaga mag-alaga ng sisiw? O sige, pagbibigyan kita. Pero kailangan mong alagaan ng mabuti. Kunin mo na at baka makatakas pa. Mauna ka na rin sa pag-uwi ha. Susunod ako pagkatapos ko dito. Tumango naman ang bata. Nagmamadaling binalikan ang sisiw na itinali sa halaman. Nakangiti pa ito habang kinakausap ang bagong alaga. Hinatid siya ng tanaw at nang mawala sa paningin ay binalikan na ang gawain. Kaunti na lamang ang pinutol ni Elmer. Matapos nun ay umuwi na siya ng tahanan. Pagkarating sa bahay, una niyang hinanap si Mario. Nasa likuran ng tahanan, tuwang-tuwa habang nilalaro ang sisiw. Hindi na lang din tinawag dahil naaaliw ang bata. Bumalik na lamang sa bakuran upang balatan ang naputol na mga kahoy. Kinakailangan itong gawin dahil hindi tinatanggap sa ulingan kapag merong pang balat. Sa kalagitnaan, napabuntong hininga nang makita ang mga tauhan ni Barag. Kagad niyang tinawag si Mario at sinabihang magtago. Uy Elmer, ang dami mong nakuhang kahoy ah. Namumutol ka na naman sa lupay ni Barag. Pinagsabihan ka na namin noon ah. Bawal ka nang manguha. Malapit mo nang maubos yung puno dun eh. Pero ang tigas talaga ng mukha mo ah. Alam mo na siguro kung anong pinunta namin dito. Hoy Lina, pakisabi sa amo mo, bawas-bawasan yung ugali niya na pagiging maangkin. Walang kahit sinong nagmamay-ari ng kabundukan. Ubusin ko man ang lahat ng puno dun. Wala siyang pakialam dahil hindi naman sa kanya yon. At saka, alam mo naman siguro na wala kayong laban sa akin, hindi ba? Umatras ang mga ito nang patunugin ang mga buto sa daliri. Sa tingin mo ba masisindak mo kami sa ganyan? Elmer, marami kami, mag-isa ka lang. Anong laban mo sa dami namin? Mag-isa lang ako at mag-isa ka lang din. Kapag nag-toast tayo, siguradong basag yung mukha mo. Namutla si Lino nang makitang wala ng tao sa kanyang likuran. Anak ng nilaga, naiwan na naman ako ng mga lintik. May araw ka rin, Elmer. Kapag nakita ko yung anak-anakan mo, siya ang pagdidiskitan ko.
Wika nito bago kumaripas ng takbo. Napabuntong hininga na lamang siya. Nasanay na sa ganitong banta. Ito ang palaging sinasabi ni Lino kapag pumapalpak sa kanya. Pero sa kabutiang palad naman, nagagawa ng paraan ni Mario ang makatakas sa paningin nito. Mautak ang bata. Kapag nakakaramdam ng panganib ay kaagad na umaalis. Tatay, ano bang problema ng pangit na yun? Palagi siyang pumupunta dito tapos naghahamon ng away. Kapag papatulan naman, biglang tumatakbo. Hayaan mo siya, anak. Huwag mong pansinin ang mga ganong tao. Walang ibang alam kundi puro dakdak at paninindak. Huwag mong sayangin ang oras mo sa kanila. Kumusta ang alaga mo? Natutulog na po, tay. Ano pala yung papakain sa kanya? Tanong ni Mario. Tumulong pa ito sa pagbabalat ng kahoy. Kanin lang sa katubig. Masyado pang maliit yun eh. Parang ilang araw pa lang bago nabiyak sa itlog. Mag-isa lang ba yun ang nakita mo? Marami po yun. Kaso kinain ko eh. Siya lang po yung naiwan kasi malikot. Naisip ko na lang pong alagaan. Yung nanay niya kinain ko din. Pati yung tatay siguro. Nakain ko na. Naku kang bata ka, buong pamilya yung dinali mo. Pinapaalalahanan kita ha. Ang pwede mong biktimahin ng mga hayop, yung mga galalang, yung walang nagmamay-ari. Kapag merong nagmamay-ari, kasalanan ang ginawa mo. At yung isa pang paalala ko, ano nga ba uli yun? Oo tay, yung susunod. Bawal tumikim ng dugo at laman ng tao. Huwag sumalakay ng mga tao. Napangiti na lang si Elmer sa sinabi ng anak. Hindi may tatanggi ang katangian nito. Kaya sinusubukan niyang palakihin sa pamamaraan ng mga tao. Araw-araw pinapaalalahanan upang hindi gumawa ng bagay na pagsisisihan. Nakikinig naman ito. Sumusunod sa bawat bilin. 8 taong gulang pa lamang si Mario, pero makikitaan na ng pambihirang lakas bilang aswang. Hindi pa man nasisilayan ang pagbabagong anyo, pero ang kakayahan ay lumilitaw na. Hindi niya rin pinagkakaitan lalo na sa pagkain. Nilalaanan ng manok, baboy o baka, at kung ano pang karne na mabibili sa palengke at katayan. Kumakain naman ito ng iba pang potahe, subalit kailangan pa rin ang nabanggit. 3 beses sa isang linggo kung painumin ng dugo ng mga hayop. Napaparami sa tuwing nauuhaw. May suki naman sa bayan kaya hindi nauubusan. Isa si Mario sa dahilan kung bakit hindi siya nakikipagkaibigan sa mga tao. Ayaw niyang malaman ng iba ang tunay na katauhan at baka mapagkaisahan. Handa naman siyang ipaglaban, pero inisip din ang magiging epekto sa bata. Kaya 4 na destinasyon lamang ang pinupunta nila. Tahanan, kabundukan, palengke, at pagawaan ng uling kung saan hinahatid ang pinuputol na mga kahoy. Ito rin ang nagsisilbing kabuhayan upang matugunan ang pangailangan lalong-lalo na kay Mario. Pagkatapos mabalatan ang mga kahoy, pinagpapatong-patong para maging maayos ang pagkakabuhol. Tumutulong pa rin ang bata dahil hindi ito mapermi. Gusto ang palaging merong ginagawa. Hinayaan niya na lang para matuto. Saktong natapos na ang lahat. Dumating ang mga tauhan ni Barag. Hindi lang ang mga ito. Sa pinakadulo ng mga kalalakian, dumating si Barag. Meron pang dalang baril. Elmer, magandang hapon. Gusto ko lang ipaalala sa'yo. Huwag mo nang gagalawin ang mga puno sa kabundukan. Nakakailang sabi na ako ang tigas ng bugo mo. Nilinaw ko na sa'yo dati pa. Huwag mong gagalawin ang bagay na sa akin. Wika ni Barag. Mario, pumasok ka muna sa loob.
Baka madungisan ang pandinig mo sa mga walang kwentang sasabihin ng mga damuho na yan. Wika ni Elmer. Kagad namang sumunod ang bata. Pagkatapos ay muling hinarap si Barag. Hindi ko alam kung saang basura mo napulot ang pangalan na yan. Pero makinig ka sa akin, Barag. Kahit magkaharap man tayo sa munisipyo o kahit saan, wala ang pangalan mo sa listahan dahil hindi naman ikaw ang nagmamay-ari ng kabundukan. Kaya huwag kang maghari-harian dito. Baka mapaya ka lang. Dahil sa sinabi ni Mario, kagad kinasa ni Barag ang hawak na baril. Baka ikaw ang mapaya kapag pinasabog ko to sa ulo mo. Ano, lalaban ka ba? Pilit pinapakalma ni Elmer ang sarili. Nagbuntong hininga para hindi patulan ang hamon ni Barag. Natahimik ka yata. Sa baril ka lang pala titiklop eh. Huwag mo kasi akong susubukan kung ayaw mong makatikim ng kalupitan. Ano, malinaw na ba ang usapan natin? Klaro ba? Tinalikuran nito ni Elmer. Ayaw niyang harapin at baka mapatulan ng wala sa oras. Hindi niya alam ang magagawa kung sakaling sagadin ni Barag ang kanyang pasensya. Pinihit nito ang gatilyo. Naramdaman niya na may tumama sa likuran. Muling nagbuntong hininga. Humarap siya at hindi na nagpigil. Talagang sinusubukan mo ko, no? Total ikaw ang nagamon. Pagbibigyan kita. Laking gulat ng lahat. Hindi tinablan si Elmer ng bala. Dali-dali siyang lumapit at unang ibinagsak ang mga alipores. Nanlaki ang mga mata nito. Walang kahirap-hirap na pinapabagsak ni Elmer ang lahat. Si Barag na lamang ang natira. Sunod-sunod na putok ng baril ang pinakawalan. Patuloy na hindi tinatablan si Elmer. Dahil dito mas lalong nagulat si Barag. Nataranta ng maubusan ng bala. Ano ka? Demonyo! Bakit hindi ka tinatabla ng bala? Maligno ka! Wika ni Barag. Hindi ko na kailangan sagutin ang mga katanungan mo. Bibilangan kita hanggang 5. Kapag nandito ka pa, hindi ka na makakauwi ng buhay. Maligno! Maligno! Engkanto! Wika nito habang tumatakbo. Sumunod na rin ang mga alipores sa kanya. Natawa na lang si Elmer sa naging asal ng mga ito. Ayaw sana niyang makasakit, pero bumigay na sa kanilang pangulit. Pagsapit ng gabi, abala si Elmer sa pag-aayos ng mga nakabuhol na kahoy. Inihahanda niya ito para kung sakaling merong kukuha ay dire-diretso na. Isa-isa niyang pinapasan mula sa likod ng bahay patungo sa bakuran. Tahimik lang si Mario na nakaupo. Yakap-yakap ang sisiw. Sinabihan na niyang matulog pero ayaw pa rin. Hinayaan na muna dahil hindi pa inaantok. Makalipas ang ilang sandali. Naudlot ang kanyang gawain sa biglaang pagdating ng 2 binata. Muli siyang napabuntong hininga nang marinig ang sinasabi nila. Magandang gabi ba to? Mabuti na lang hindi ka patulog ano? Kailangan mong malaman tong si Barag. Nagpapakalat ng istorya na malignong araw kasi hindi ka tinatabla ng bala. Nandun siya sa mga bahay nagkakalat na impormasyon. Sinasakyan niya ng iba yung kwento niya eh. Bukas daw, pupunta sila dito para alamin ang katotohanan na hindi ka tinatabla ng bala. Bato, alam naming malabakal yung kamao mo pero totoo ba yun? Imposible naman na hindi ka tatabla ng bala. Hoy kayong dalawa, 10 oras na ng gabi nasa labas pa kayo. Yan lang ba yung pinunta nyo dito? Umalis na nga kayo. Bato, babaliwalain mo lang ba yung sinabi ko? Pupuntahan ka nila bukas. Natatakot kami. Ayaw mo sa maraming tao, di ba? Seryoso pa naman sila. Susubukan ka nila. Salamat sa pagpapaalala. Wala kayong dapat ipag-alala.
Kaya ko silang harapin. Ako nang bahala sa mangyayari. Nangulit pa ang dalawa. Pero nagsimula na siyang magbilang, kaya tumakbo na ang mga ito. Nagmadali na si Elmer sa paghakot ng kahoy upang makapagpahinga at makaiwas sa mga taong paparating. Ang sabi bukas pa. Pero nandito na ang mga ulupong. Sana pala, pinatahimik ko na ang hayop. Wika ni Elmer, habang sinisilip ang ilang kababaryo na nasa harapan ng bahay. Naroon din si Barag, maging ang mga alipores. Napapangiwi pa sa sakit na dulot ng ginawa niya kanina. Ilang ulit silang tumawag. Kumatok sa pintuan, pero wala siyang balak na sumagot. Nakatayo lang siya sa harapan ng bintana, habang si Mario naman nananahimik lang sa sulok. Dahil hindi siya sumasagot, ang mga nakailerang kahoy ang binalingan. Unti-unting namuo ang galit ni Elmer dahil maayos na sana ang pagkakapwesto nito. Tayang sama nila. Gusto mo po bang pakitaan ko yan? Tatakutin ko po para umalis na. Ginugulo tayo eh. Wika ni Mario. Kagad siyang umiling bilang sagot. Hinayaan lamang niya ang mga tao na sirain ang bakuran. Tinanggalan ng tali ang mga kahoy. Sinira pa ang iilang bahagi ng bakod. Wala naman pala yung lalaking yan eh. Eh sabi mo hindi tinatabla ng bala. Bakit tayo magpakita? Duwag yata yan eh. Siguradong nandyan yan sa loob. Baka naduwag nga. Sige lang Elmer, magtago ka. Diyan ka naman magaling eh. Hindi tinatabla ng bala. Takot naman humarap sa maraming tao. Umuwi na tayo. Nagsasayang lang tayo ng oras. Tiklop naman palang isang yan eh. Masama lang ang tingin ni Elmer sa kanila. Naririndi siya sa malalakas na tawanan. Kung hindi lang niya pinoprotektahan si Mario, malamang pinatulan niya ang mga ito. Sige na Mario anak, matulog na tayo. Huwag mo nang pansinin ang mga nangyari ngayon. Sadyang gusto lang nila mambulabog. Kaya po ba ayaw niyong makipagkaibigan sa kanila? Ako rin po ayaw ko silang kaibigan. Mga masamang tao. Wika ni Mario. Ngumiti na lamang si Elmer. Tinabihan sa pagtulog ang anak-anakan. Kinabukasan, maaga siyang bumangon para ayusin ang mga kahoy. Panay na lamang ang kanyang pag-iling sa nangyari. Pagkatapos pumasok na siya ng tahanan para makapag-agahan. Una niyang hinanda ang pagkain ni Mario. Karne at dugo ng baboy. Sa sandaling maamoy ito ng bata, kagad siyang lumalapit sa mesa. Nakangiti pa habang pinapanood siyang hinihiwa ang karne. Nakatulog ka ba ng maayos? Nga pala, ubusin mo to ngayon ha. Dahil mamaya pupunta tayo ng palengke. Sana naman malaki yung kitain natin para makabili tayo ng kakailanganin. Sige na, kumain ka na. Ihintayin ko lang kumulo yung tubig. Magkakape ako. Iniwan niya sa lamesa ang bata. Nagtungo sa lutuan upang maasikaso ang pag-iinit ng tubig. Bago pa man ito kumulo, napalingon siya nang marinig ang boses ni Mang Lucio. Kagad pang nagtago si Mario dahil naisip ang ginawa sa alaga nitong kambing. Magandang umaga po, Mang Lucio. Napasadya kayo ng ganito kaaga. Ano pong sa atin? Magandang umaga rin, Elmer. Marami kasi yung naibigay na mais sa akin eh. Kaya dinala ko dito para hindi masayang. Pwede mong ilaga, pwede mong ihawin. Matamis pa naman yan. Si Mario pala nasaan? Nasa loob po kumakain. May ginawa po siya sa kambing niyo kahapon. Pasensya na ho kayo, Mang Lucio ha. Kapag naibenta ko yung mga kahoy, babayaran po kita. Magkano ho pala? Nako, alam ko na ang ginawa ni Mario sa kambing ko. Ang totoo niyan, kakapanganak lang nun eh. Inaantay ko na lang na mawalan ng hininga para mailibing.
Malamig na kasi yung kalahati ng katawan tapos nanghihina na. Tinignan ng kapitbahay ko ang sabi hindi natatagal. Walang problema yon. Hindi ko na rin naman na mapapakinabangan eh. At saka si Mario naman yan, wag mo nang isipin. Alam mo naman parang apo na ang turing ko sa batang yan. Mario, halika nga magbano ka. Mabuti naman po kung ganun. Maraming salamat po, Mang Lucio ha. Tuloy po pala kayo. Pumasok si Mang Lucio. Naupo sa pagkainan. Lumabas sa pagkakatago si Mario at nagmano. Pero Elmer, maiba ko ah. Hindi na pwedeng hahayaan mong lumabas ng mag-isa ang bata. Kahapon abot langit yung kaba ko. Kamunti ka nang mahuli ng ibang tao eh. Mabuti na lang, nagawa kong ilayo yung mga dadaan. Kung hindi siguradong nakita na yan, pinagkakaguluhan na. Salamat to, Mang Lucio ha. Wala na kasi siya pagkagising ko eh. Hindi ko alam kung saan nahanapin, kaya inantay ko na lang na bumalik. Palagi ko namang pinagsasabihan yan. Paulit-ulit na nga ako eh. Basta mag-ingat na lang tayo. Nga pala, narinig kong usap-usapan. Binaril ka daw ni Barag eh. Hindi naman sa nangingialam ako sa pagpapasya mo sa buhay. Pero nasabihan na kita dati. Umiwas ka sa taong yon. Labas-masok yun sa kulungan eh. Adik. Marami pang koneksyon sa mga naglalaki ang masamang loob sa lipunan. May mga armas. Baka maisipang ipatumba ka. Hindi po yan mangyayari, Mang Lucio. Hindi ko hahayaan. Alam kong hindi ka makakapayag. Pero wag kang magpapakampante. May iba pang koneksyon ang lintik na yan. May mga usap-usapan. May lahing aswang ang angkan ng ina ni Barag. Ayaw ko sanang paniwalaan kasi hindi naman siya aswang. Pero noong minsang nakasalamuha ko ang kapatid sa ina, masasabi kong may lahi nga. Halatang halata eh. Alam ko rin naman na kaya mong tabatan ng ganitong klase ng nilalang. Pero ang sakin lang, Elmer, baka traidorin ka ng pagkakataon at sila ang manaig. Nag-aalala ko para sa'yo ha. Sana naiintindihan mo ko. Napaisip siya sa sinabi ng matanda. Hindi inasahan na ganong klase ng tao si Barag. Ang buong akala, isa lamang itong taong nag-aastang siga. Naintindihan na rin niya kung bakit ganito ang ugali. Marami palang pwedeng tawagin kung sakaling maipit. Sa kabilang banda, hindi siya nabahala. Salip ay natutuwa dahil nasasabik na magkaroon ng kaaway na aswang. Maraming taon na ang nakalipas magmula ng huling panunugis. Matapos kasing maglayas ay natigil. May mga napapadaan naman sa kanyang lugar. Pero hindi naman nang bibiktima, kaya hindi na siya nag-aabala. Ngunit ngayon, kakaibang pakiramdam ang dulot sa kanya. Parang hindi na makapag-intay na mapasabak muli sa labanan. Sana nga tawagin ni Barag ang kalahi niya, yung mga halimaw, para meron akong pagkakabalahan. Wika ni Elmer sabay ngiti. Alam ko yung ngiti na yan ha, Elmer. Huwag kang maging pasaway. Nako, Diyos ko, makinig ka. Ilang sandali ang lumipas. Dumating ang kukuha ng mga kahoy sa tahanan. Isinama niya si Mario dahil hindi pwedeng maiwan sa bahay. Walang magbabantay at baka biglang sumulpot ang mga alipores de Barag. Pagkatapos nila sa ulingan, dumiretso sila sa palengke. Bago pumunta sa tindahan ng karne, kinausap muna si Mario. Mario, papasok tayo sa bilihan ng karne. Sana magpigil ka ha. Huwag ipakitang natatakam. Naiintindihan mo ba? Bawal malaman ng ibang tao kung anong meron sa'yo. Sasaktan ka nila. Gusto mo ba yun? Umiling ang bata. Kinarga niya ito at nagtungo sila sa tindahan. Nakinig naman si Mario. Siya na lang din ang naawa dahil damang-dama ang pagpipigil nito.
Umiiwas na tignan, isinubsob na lamang ang mukha sa kanyang balikat. Sabay pikit ng mata para hindi makita ang nakapaligid na karne. Binilisan na lamang ni Elmer ang pagbili upang makaalis na doon sa lugar. Pasensya ka na anak ha. Kailangan mo kasing gawin yun para maging ligtas ka. Hayaan mo. May nabili naman tayong karne, dugo sa kabituka. Tamang-tama para sa tanghalian at hapunan mo mamaya. Bumili na lang din tayo ng gulay at bigas. Halika. Pagkatapos makapamili ay umuwi na sila. Saktong nailapag ang mga bitbit. Dumating si Barag kasama ang mga tauhan. Haba, tignan mo nga naman. Galing pa sa palengke. Ang daming pinamili ah. May pera ka pala. Akala ko, damo at lupa lang ang kinakain mo. Uy, anak mo? Gwapo ah. Ang sarap sakalin. Malapit nang magtanghalian. Kailangan ko pang magluto. Ilang minuto lang ang kaya kong ibigay sa'yo. Kung ano man ang sadya mo sa lugar, sabihin mo na. Ayos ah. Ikaw pa lang ang unang maligno na humamon sa akin. Kahit isa kang elemento, hindi kita uurungan. Oo, masisindak mo ko. Pero wala ka pa rin kawala sa akin. At bakit naman? Aasa ka sa lahi mong aswang. Sila ba ang hihingian mo ng tulong? Walang problema. Tawagin mo ang lahat ng gusto mong tawagin. Natahimik si Barag sa sinabi nito. Hindi niya inaasahan na malalaman ang kanyang lihim. Nanlisik ang mga mata. Maging ang mga tauhan ay nagulat sa narinig. May lahi ka palang aswang, Barag. Ikaw pala yung halimaw dito eh, hindi si Elmer. Manahimik ka! Hoy Elmer, paano mong nalaman ang tungkol sa angkan ko? Sino ka ba talaga? Ito na ang huling babala na ibibigay ko sa'yo. Layuan mo kami. Wag na wag mo kaming guguluhin. Kung ayaw mong mapahamak, tantanan mo ko. Huwag kang mangyalam sa buhay namin. Makinig ka rin sa akin, Elmer. Ako yung tipo ng tao na hindi basta-basta umuurong. Hindi ko gusto ang ugali at pagkatao mo. Ayoko nalalamangan, kaya asahan mo na hindi ito ang huli nating pagkikita. Humanda ka, dahil siguradong may kalalagyan ka sa susunod. Matapos magsalita ni Barag, kusa siyang umalis sa lugar. Napakayabang. Akala yata niya masisindak ako eh. Kahit magdala ka pa ng 1,000 aswang, hindi ko kayo uurungan. Matapos ang pagharap na iyon, hindi na nagparamdam si Barag ng ilang araw. Ang buong akala ni Elmer ay natiklop na ang pagkasiga nito. Hanggang sa dumating ang araw, kasalukuyan siyang namumutol ng kahoy. Isang nilalang ang sumugod sa kanya. Masyadong mabilis ang kaganapan, pero napuruhan niya ito bago nakatakas. Hindi na nahabol dahil biglang humarang si Barag. May dalang baril at pinaputokan siya sa ulo. Ilang araw kitang tiniis, hayop ka. Ang sabi ko, huwag ka nang mamumutol ng kahoy o anumang puno dito sa lugar. Pero hindi ka nakikinig. Napakatigas ng ulo mo. Sandali lang ah. Sa kabilang bundok ako namutol. Sinunod ko ang sinabi mo kaya lumipat ako. Pero hanggang dito nakasunod ka pa rin. Ang lawak naman yata ng sakop mong lupain. Malawak talaga ang sakop ko. Hindi ka lang tinablan sa unang putok eh. Pero malaya kang pumili ng pwestong paglilibigan mo. Ang pinakaayaw ko sa lahat tinatapatan ako eh. Maayos na sana, kaso nasira nang magsalita ka. Pagkatapos silang marinig na kinakalaban mo ko, gumaya sila. Kahit sino, binabangga na ako. Napakababaw ng dahilan mo. Huwag mong isisi sa iba dahil ikaw mismo ang may gawa niyan. Masyado kang mapang-angkin. Marami kang inaalipusta. Tapos ngayong nakakuha ka ng katapat, hindi mo matanggap ang pagkatalo mo. Manahimik ka!
Naririndi ako sa boses mo. Nangangati na ang kamay ko. Isang salita pa, uubusin ko ang laman ng baril ko. Sinong tinakot mo? Hindi nga ako tatablan yan. Sige, ubusin mo. Tignan natin kung anong mangyari. Hindi ko nakakalimutan ang tungkol sa katangian mo. Hindi din ako ang lalaban sa'yo. Maghintay ka. Paparating na siya. Ganun ba? Yung dumating kanina, saling kit-kit lang pala. Ay nako, ayos ka rin ano. Ang lakas ng loob sumugod, magsusumbong lang pala. Duwag! Sa mga sinabi ni Elmer, mas lalong nanggalaiti sa galit si Barag. Gusto na sanang kalabitin ng gatilyo. Kaso nga lang, alam niya rin sa kanyang sarili na wala naman itong magagawa. Umalis na siya sa lugar. Hinayaan na lamang si Elmer. Hindi maintindihan ng ugali. Susugod pero aatras din. Bumalik na lang sa pamumutol ng kahoy si Elmer. Pagkatapos ng gawain ay umuwi na ng tahanan. Pagkarating, nagtataka dahil masyadong tahimik. Kakaiba ang pakiramdam ng dulot ng hangin. Kagad niyang tinignan si Mario. Nasa sulok ito. Iniinda ang sugatang hita. Umiiyak ang bata. Napayakap pagkakita sa kanya. Tay, may pumunta po dito, tay. Sinaktan po ako eh. Matapos magsalita ng bata, walang ibang pumasok sa kanyang isipan kung hindi si Barag. Ito lamang ang may tanging motibo upang sakta ng pamilya. Niyakap niya si Mario. Pinatahan. Hindi na sinuri pa ang sugat dahil unti-unti na itong kusang humihilom. Habang pinapanood niya si Mario, gusto nang sugurin ang taong may kagagawan. Tay, ang sabi po nun babalik daw siya eh. Tapos ikaw yung papatayin. Gusto kong gumanti sa taong yun. Pwede po ba? Kakagating ko lang siya. Hiwain ko yung lamang loob. Wika ni Mario. Napangiti si Elmer sa mga sinabi nito. Mario, wag mo nang isipin ang taong yun. Gusto mong gumanti? Ako na ang bahala. Tuturuan ko ng leksyon ang animal na yun. Ipaparamdam ko sa kanya ang sakit na ginawa niya sa'yo. Matulog ka na. Hayaan mong ako ang gumawa ng paraan. Tumango na lang ang bata at nahiga sa papag. Nagtungo na siya sa kusina upang makapaghapunan. Makalipas ang ilang sandali, napansin niya na may umaaligid sa labas. Madalas na ang ganito sa paligid. Pero nang tumagal ang kaluskos, dito na siya naging alisto. Pinatay ang gasera. Minabuting manmanan ang nakamasid sa kanyang tahanan. 2 tao ang unang nakita. Nang mapatingin sa kabilang banda, merong ding nakaabang. Subalit ang ipinagtataka niya magkaiba ang presensya. Ang una ay walang banta ng panganib. Ang pangalawang grupo ay umaalingasaw ang amoy. Sa pagmamasid sa 2 grupo, sa halip na matakot para sa kaligtasan nila, mas nag-alala siya sa mga lalaki na kalaunan ay nakilala. Ang mga binata na pabalik-balik sa kanya para humingi ng tulong. Wala siyang ideya kung ano ang ginagawa nila, pero isa lang ang sigurado. Nanganganib ang buhay ng mga ito. Bago pa man maisipan ng kabilang grupo na sumalakay, lumabas siya at sinita ang 2. Nagulat pa sa biglaan niyang paglitaw. Hoy, kayong 2! Ano ginagawa niyo dito this oras na ng gabi mga iyo? Alam niyo ba kung anong sitwasyon ngayon? Bato, hindi kami naparito para manggulo sa'yo. Narinig namin yung 2 yan oh. Lulusob daw sila, kaya pumunta kami dito. Nandito kami sana para balaan ka eh. Kaso lang nauna pala sila sa amin. Delikado ang mga yan, Bato ha. Kakilala nila si Barag eh. Baka nga inutusan pa yung mga yan eh.
Napatingin si Elmer sa kabilang direksyon kung saan nagtatago ang mga aswang. Nang mapansing nakahanda na ang mga ito sa pagsugod, kaagad pinaalis ang dalawang binata. Hindi nagtagal umatake na ang mga nilalang. Nasa lokagad ni Elmer ang pag-atake ng isa. Kamuntikan siyang matusok sa mata. Bilang ganti, walang pagdadalawang isip na binalian. Pasimpleng inihagis patungo sa bakod. May nakausling kawayan doon sa lugar. Bumaon ang tagiliran ng aswang. Binalingan niya ng atensyon ang isa pang aswang na walang tigil ang pagkalmot sa kanya. Sinubukan pa siyang kagatin. Hinawakan niya sa leeg at puwersahang hinila. Parehong dumadaing ang dalawang nilalang. Kinuha niya na ang palakol sa silong at binalikan ng dalawa. Tatakas na sana sa pamamagitan ng pagpapalit ng anyo. Kaso nga lang, kagad niyang hinambalos. Bumulagta ang dalawang nilalang. Ay nako, si Barag bang nag-utos sa inyo? Hindi talaga nadadala yung pangit na yan, oh. Hoy, kung may kasama man kayo, yung mga nagtatago dyan, pakisabihan nga yung amo nyo, magpadala ng malakas. Hindi itong mga pipitsugi. Ang hihina nyo, hindi kayo napalaki ng maayos. Wika ni Elmer. Muli niyang hinambalos ang isa. Halos maputol na ang paa nito. Ilang sandali pa. Nagbalik sila sa anyong tao. Nakayuko lang sila at hindi makatingin ng diretsyo. Susugod-sugod kayo tapos mahihiya kayo ng ganyan. Dapat nga makapal yung mukha ninyo eh. O siya, siguro naman sapat na ang binigay kong pinsala sa katawan nyo para magtanda. Umalis na kayo bago ko pa maisipang makapatay. Swerte kayo eh. Si Barag lang ang gusto kong puruan. Sige na, alis! Wika ni Elmer. Gusto lang niyang bigyan ng parusa ang mga nilalang. Si Barag lamang ang may atraso sa kanya. Isa rin sa mga dahilan kung bakit hindi tinuluyan. Paparating na si Mang Lucio. Ayaw na may makakita ng pagpuksa niya sa mga halimaw. Pagkalapit ng matanda, pasimple siyang bumate na parang walang nangyari. Magandang gabi, Mang Lucio. Malalim na ho ang gabi ah. Ano pang pinunta nyo rito? May matutulong ba ako? Nagbuntong hininga ang matanda bago sumagot. Nagpapahiwatig na alam niya ang pangyayari. Elmer, hindi naman sa nangingialam ako ha. Pero napapadalas na yata ang alitan nyo ni Barag. Nagpapadala pa ng tauhan dito para guluhin kayo. Sinabihan na kita nung una. Iwasan mo yung taong yun. Manong Lucio, tinatapatan ko lang si Barag. Kailangan niyang maturuan ng leksyon eh. Hindi maganda ang ugali niya. Kinakamkam niya ang buong kagubatan kahit wala namang nagmamay-ari dito. Katulad mo rin siya. Namumutol ng kahoy para ibenta sa ulingan. Ang mali lang, ang ugali niyang mapang-angkin. Kaya nga iniiwasan siya ng mga tao sa atin eh. Natatakot dahil mabilis ang kanyang kamay para magparusa, nananakit ng ibang tao. Pero ngayon mas lalo siyang nanggagalaite dahil may lumalaban na. Ikaw ang sinisisi. Sinimulan mo daw eh, kaya gumaya na ang iba. Mabuti ang ganon, Mang Lucio, para matauhan siya. Masyado nang namimihasa ang isang yan eh. Kung pwede ko lang patayin yun, matagal ko nang ginawa eh. Yang ka na naman. Huwag kang magpapadala sa bugso ng damdamin. Yan ang madalas sa dahilan kaya ka nakakagawa ng mali. Kapala nasaan si Mario? Yung mga binata kasi nagtungo sa bahay. Pinaliwanag sa akin ang nangyari dito. Elmer, siguraduhin mo lang talaga na hindi kayo mapapahamak. Tignan mo, may ibang tao nang nag-aalala sa inyo. Dati ako lang, ngayon nadagdagan na. Napangiti si Elmer sa sinabi nito. Pinatuloy niya ang matanda sa tahanan dahil masyado ng gabi. Akala niya,
Doon na nagtatapos ang kaguluhan. Pero may dumating pa. Sa pagkakataong iyon, si Barag na mismo ang humarap sa kanya. Hoy Elmer, lumabas ka dyan. Kung sa tingin mo ikaw ang pinakamagaling. Halika, mag-toast tayong dalawa. Wika ni Barag. Hinahampas niya ang bakod hanggang sa magiba. Elmer, hayaan mong ako ang kumausap sa kanya. Dito ka lang sa loob. Huwag mo nang dagdagan pa ang gulo na nangyari ngayong gabi. Awat na muna. Hinayaan niya si Mang Lucio na kausapin si Barag. Kaso nga lang hindi to nakinig sa matanda. Binasto si Mang Lucio. Pinagsasampal at tinadyakan. Dito na nasagad ang pasensya ni Elmer. Lumabas siya ng tahanan at sinuntok sa mukha si Barag. Bumagsak ang malaking tao. Sumuka ng dugo sa lakas ng pagkakasapak. Sumusobra ka ng pangit ka. Ayos lang sana kung ako ang lalait-laitin mo. Pero nandadamay ka na ng ibang tao. Maging ang anak ko at si Mang Lucio. Pasensyahan tayo. Hindi na ako magpipigil. Anak mo? Kinupkup mo lang ang batang yon. At kung inakala mo na hindi ko alam na isa siyang aswang, nagkakamali ka. Nagpalaki ka ng halimaw sa iyong tahanan. Wala kang pinagkaiba sa akin. Pareho lang tayong masama. Wika ni Barag. Nilapitan siya ni Elmer at walang tigil na pinagsusuntok. Halos maubos na ang ngipin niya. Maraming dugo ang lumabas. Kung hinayaan siya ni Mang Lucio, siguradong patay na si Barag. Tama na, Elmer. Itigil mo na yan. Huwag ka nang gumaya sa mga animal. Wika ng matanda. Hinihila siya palayo. Huminga ng malalim si Elmer para pakalmahin ang sarili. Si Barag sa kabilang banda. Kahit nangihina, sinikap na makatayo at makapagsalita. Pwede mo akong mabugbog. Tingnan natin kung matakasan mo. Kung ang kamatayan mismo ang makakalaban mo. Wika ni Barag. Bigla itong nawalan ng malay. Umalingasaw sa buong paligid. Sinundan ng paglitaw ng isang nilalang. Pinapasok niya sa bahay si Mang Lucio upang hindi madamay. Isang uri ng nilalang na merong pakpak ang nakita. Pinagmasdan niya muna ang galaw nito. Mabilis ang kilos. Nakakalipad. Nagpapalipat-lipat sa mga puno. Tanging pag-ilag lamang ang nagagawa ni Elmer. Nag-aantay ng pagkakataon. Ilang beses na rin siyang bumagsak. Matapos dagitin sabay bitaw. Nakaramdam ng bagyang pagkahilo. Tumama ang ulo sa bato. Sinamantala ng nilalang ang pagkakataon. Sumugod muli at sinakal siya. Pinilit niyang abutin ang palakol sa tabi, pero masyadong malayo. Sinikap na lamang makawala sa nilalang. Kaso nga lang masyadong malakas ang puwersa nito. Unti-unti na siyang nanghihina. Nawawala ng malay. Hanggang sa biglang dumaing ng napakalakasang aswang. Nakita niya ang anak si Mario sa anyong nilalang. Nabitawan siya ng halimaw. Nabaling ang atensyon doon sa bata. Kagad napuruhan si Mario nang umatake ang nilalang. Nakalmot sa leeg. Tumalsik ng napakalayo. Kagad namang kumilos si Mang Lucio. Kinarga si Mario pabalik sa loob ng tahanan. Elmer, ako nang bahala kay Mario. Yung aswang na yan, patayin mo na! Wika ni Mang Lucio. Hinabol niya ang aswang na nagmamadaling tumatakas. Nasundan niya ito sa tulong ng medalyon. Dumiretso siya sa bahagi kung saan narinig ang pagbulusok. Nakita niya ang nilalang na nanghihina. Hawak-hawak ang nagdurugo na sugat. Nakailang subok ito ng paglipad, pero hindi na ginawa. Kinuha niya ang pagkakataon at ginamit ang dalang palakol.
Winasak ang pakpak. Naglupasay. Walang tigil sa pagdaing ang nilalang. Hindi ko kayo maintindihan kung bakit kayo sumusunod sa utos ni Barag. Akala mo siguro madali lang ang papatayin mo. Ngayon ikaw ang napuruan. Wika ni Elmer habang pinapanood itong nagdurusa. Sinubukan pa nitong tumakas. Gumagapang kahit nahihirapan. Pero hindi na makalayo matapos tagain sa likuran. Nangisay. Hanggang sa lumipas ang ilang sandali. Tumigil na sa paghinga. Pagkabalik sa tahanan, kagad tinignan ng kalagayan ni Mario. Nangihina ang bata habang yakap-yakap ni Mang Lucio. Elmer, mabuti naman nandito ka na. Kailangan ng tulong ni Mario. Kanina pa siya nangihina. Wala akong alam sa gamutan. Ikaw na ang mag-asikaso. Wika ni Mang Lucio. Sinimulan niya ang panggagamot sa bata. Habang ginagawa ito ay hindi maiwasang maluha. Awang-awa siya sa kalagayan ni Mario. Isang paslit na nadamay lamang. Makalipas ang ilang oras matapos magamot, unti-unting bumalik ang sigla ng bata. Kumusta ang nakalaban mo? Napatay mo na ba? Hayop na aswang na yan. Maging ang walang malay na bata dinadamay. Kahit sabihin nating may lahi si Mario, wala pa rin siyang muwang eh. Wala ho kayong dapat ipag-alala doon sa aswang. Nadispatcha ko na. Hindi na yun makakabalik. Nga po pala, nasaan si Barag? Ayon, pinatapon ko sa kabundukan. Isa pa yun eh. Bumalik dito yung 2 binata, yung palaging pumupunta sa'yo. Inutusan ko. Dalin yung walang malay na si Barag. Itapon nila sa bundok. Natawa si Elmer sa ginawa ng matanda. Akala ko ipapagamot nyo eh. Nasanay ako sa inyo na kabutihan pa rin ang gagawin sa kabila ng kasamaan na ginagawa ng mga tao. Hindi sa lahat ng pagkakataon. Aba dapat lang yun sa kanya. Kulang pa nga eh. Lumalabis na kasi. Ginugulo ka, dinamay pa si Mario. Tinuring ko na kayong pamilya, kaya hindi na ako makakapayag sa ganon. Nagtawag pa talaga ng aswang. Halimaw talaga. Bukas kapag nakita kong Barag na yon, siguradong lagot sa akin. Wika ni Mang Lucio. Mababakas ang galit sa boses nito. Napabuntong hininga si Elmer. Hindi inasahan na aabot sa ganito ang lahat. Sa pag-aakala niya, simpleng alitan lamang na namamagitan sa kanila ni Barag, pero lumala sa paglipas sa mga araw. Ipinagpasalamat na lang din niya na hindi gaanong napuruan si Mario. Dahil kung oo, siguradong mapapatay niya si Barag. Kinabukasan, umaga pa lang nasa bakura na ang 2 binata. Sandaling binuksan ni Elmer ang pintuan. Nag-unahan sa paglapit para mga musta. Bato, kumusta? Nasaktan ka ba? Ito talagang si Barag, sobrang sama ng pagkatao. Hayaan mo ba to? Dinala namin sa bundok. Binugbog pa nga namin tas iniwan namin eh. Ewan ko lang kung magising pa yun. Ayos lang ako. Salamat sa pag-aalala. Pero magmula ngayon, atupagin nyo na ang inyong sarili. Tignan nyo, ilang araw na ba kayong hindi nakakaligo? Amoy patay na kayo eh. Sa kabila ng pagiging basagolero ng mga ito, sa kabila ng kakulitan, natuwa si Elmer sa 2. Meron silang mabuting puso, handang tumulong sa mga nangangailangan. Nagpasama siya sa kanila sa kabundukan kung saan dinala si Barag. Narinig nilang sumisigaw, nangingi ng tulong, hindi makawala sa pagkakagapos. Nakatali ito sa puno. Bago pa man makapagsalita, sinuntok niya ang muka. Hindi na nais pang marinig ang boses, kaya pinatahimik na lamang. Inutusan niya ang 2 na pumunta sa tahanan nito para ibalita sa kasama ang nangyari. Ang mga sunod-sunura ng kumuha,
Nagdadalawang isip pang lumapit dahil natatakot sa kanya. Binalaan na rin. Maging si Barag na kapag umulit, hindi na papalampasin. Mas malala ang aabutin. Naging epektibo naman ng kanyang banta. Dahil sila na mismo ang umiwas, natuto na sa pangyayari. Pagkatapos mairesolba ang problema kay Barag, ibinuhos ni Elmer ang atensyon sa pag-aalaga kay Mario. Sa paglipas ng mga buwan, habang lumalaki at lumalakas ang katauhan, kinakailangan nito ng gabay. Katawang niya rin si Mang Lucio, na kusang nagpresenta na gabayan ng bata. Hindi naman naging mahirap ang paggabay dahil habang tumatagal, nakokontrol ni Mario ang kanyang sarili. Binigyan pa rin siya ng mga kagamitan ni Elmer, mga pangontra, dasal, kaunting tipak ng sariling medalyon. Sinubukan nila ang lahat ng ito. Pinag-aralan kung paanong mapapakalma ang katangian ni Mario. Sa awa ng Diyos, lahat ng ginawa nila ay umubra. Sa paglipas ng panahon, wala nang naging problema sa pamumuhay nila dahil hindi na sumubok si Barag. Iniwasan na lang din ni Elmer ang anumang gulo para mapanatili ang kapayapaan. Ang buhay ng dalawa, isang manggagamot, isang aswang na nagsama upang tumulong sa mga tao. Isa lamang itong patunay na hindi porket may kakaibang katangian, maituturing ng masama. Ito ay nakabatay pa rin kung paano ka papalakihin ng mga taong nakapaligid sa iyo. Opinyon para sa kwento, mga kabayan. Isang patunay na naman ito, mga kabayan, na hindi porket meron kang lahi ng masamang angkan, masama ka na ding tao. Lahat ng pag-uugali ng isang tao, nilalang, o kahit nga mga hayop, mga kabayan, nakabatay ang iyong pag-uugali kung saan kang lugar lumaki. Kung ang isang tao o hayop ay lumaki sa isang lugar kung saan maraming nagpapatayan, kung saan palaging merong nagdidigmaan, o kailangan pumatay para mabuhay, ganun din ang magiging ugali niya sa paglaki. Pero mga kabayan, ganun din sa kabaliktaran, ha? Hindi porket anak ka o mula ka sa mabait na angkan o banal na angkan, hindi ibig sabihin nito banal ka na. Nakadepende ito sa mga taong makakasalamuha mo o makakasama mo sa araw-araw. Maaari nating sabihin, mga kabayan, na nasa tao pa rin ang pagpapasya, pero majority kasi, mga kabayan, mas malakas ang hila ng puwersa ng impluwensya ng ibang tao. Ika nga sa kasabihan, sabihin mo sa akin kung sino ang mga kaibigan mo. Sasabihin ko sa iyo kung anong klaseng hinaharap ang meron ka. Kaya naman, mga kabayan, huwag tayong manghusga kaagad sa mga bagay-bagay. Huwag tayong magbibigay kaagad ng opinyon, ugaliing mag-isip, magsaliksik, mag-aral bago tayo magbigay ng komento. At higit sa lahat, mga kabayan, huwag magpapadala sa bugso ng damdamin sa pagkilatis at pagbibigay ng pasya. Naway marami kayong natutunan sa ating kwento, mga kabayan. Maraming salamat. Paalam. Gemstone Bracelet. 3 uri ng mataas na gamit. Howlite, Lava Stone, at Black Obsidian. Pampakalma at pampahaba ng pasensya. Pampalakas ng koneksyon sa kalikasan. Pampalakas ng kalooban. Nagbibigay ng tapang. Panglinis ng aura, proteksyon sa negative energy, masamang tao, nilalang at elemento. Ang howlite, isang barote mineral, kilala sa puti nitong choky na anyo. May maitim na ugat na sumisimbolo sa pasensya at pag-unawa. Mga katangian ng pagpapagaling, nagsisilbing isang nagpapatahimik na bato. Pinapakalma ng howlite ang katawan, isipan at espiritu. Nagtataguyod ng karunungan, nagpapataas ng kamalayan, nagbibigay ng malinaw na paningin. Lava Stone. Ang Lava Stone ay isang grounding stone
na nagpapatibay sa koneksyon ng isang tao sa inang kalikasan. Nagbibigay ito ng lakas at tapang, nagbibigay daan sa katatagan sa panahon ng pagbabago. Black Obsidian. Isang malakas na paglilinis ng psychic smog na nililikha sa loob ng iyong aura. Ito ay isang malakas sa psychic protection stone. Ang batong ito may kapangyarihang metapisiko na mga katangian na makakatulong upang maprotektahan ka laban sa negatibong aura o sa mga taong merong masamang tangka sa iyo. At ang huli, San Benito bilang pangkalahatang proteksyon. Isang gamit, napakaraming bisa. Sa mga interesado mga kabayan, isearch lang ang shop ng Likha Merchandise.